Dalawang kandila na ang sinindihan natin sa Advent Treat, hudyat para sa atin na tayo nasa ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento, panahon ng paghanda sa pagdating ng ating Panginoon. Kung Advent Treat ang simbolo ng Adbyento, ang Adbyento ay meron ding icon. Walang iba kundi si Juan Bautista. At ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pagdating o pagkapili o pagsusugo kay Juan Bautista. Alam niyo mga kapatid, ayon sa pananampalataya o paniniwala ng bayang Israel, ang propeta Elias o si Prophet Elijah na tinatawag na Prophet of Fire, the Prophet of Fire, ay dinagit ng karwahing apoy at dinala sa kalangitan. At ayon na rin sa paniniwala ng bayang Israel, itong si propeta Elias ay magbabalik. At ang kanyang pagbabalik ang magiging palatandaan na dumating na ang panahon ng pagliligtas, ang panahon ng Mesiyas. Kaya sa mahabang panahon, naghintay ang bayang Israel sa pagbabalik ng propeta Elias. Subalit ang totoo, dumating na at magbalik na si propeta Elias, hindi lamang nila nakilala. Ito'y nagbalik sa katauhan ni Juan Bautista. Kaya nga, kung babasahin natin ang description kay Propeta Elias at kay Juan Bautista, meron talagang deliberate comparison. No? Unang-una sa kanilang ugali, pareho silang mapusok, pareho silang mabalasik magsalita, at pareho silang tumira sa ilang o sa disyerto. Pareho sila ng estilo ng pananamit, balat ng kamelyo, at ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. No? Yun ang sinasabi sa ebanghelyo natin ngayon. Na siya ring katangian ni Propeta Elias. Kaya nga, ang ebanghelyo ay isang paraan upang sabihin, dumating na, nagbalik na si Propeta Elias sa katauhan ni Juan Bautista. At kung nagbalik na si Propeta Elias sa katauhan ni Juan Bautista, ibig sabihin lamang na narito na ang panahon ng pagliligtas. Narito na, darating na ang tagapagligtas. At ito ngang si Juan Bautista ang isinugo na mauuna upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Ang totoo, siya ay anak ni Elizabeth, no? Ang babaeng matanda na, baog pa, subalit naglihi at sinilang nga itong si Juan Bautista. Isinilang siya 6 months ahead of Jesus Christ. Kaya nga siya ang isinugo upang mauna, upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. At bilang tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon, ano ang kanyang sinisigaw? Talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan, magbalik loob kayo sa ating Panginoon. No? Patagin ang mga burol, tambakan ang mga lambak. Yan ang kanyang isinisigaw. At itong si Juan Bautista ay inahalin tulad sa isang tinig, a voice crying in the wilderness. No? Alam niyo mga kapatid, mahalaga ang tinig para maipahayag ang salita. Naranasan niyo na bang mawala ng tinig o ng boses? Di ba? Meron kang gustong sabihin, wala kang masabi kasi wala kang tinig. So kailangan ng tinig upang maipahayag ang salita. At si Juan Bautista ang tinig na magpapahayag sa salita, at ang salita ay walang iba kundi ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Sa mga kapatid, kung ating babalikan ang ating mga faith stories, lahat naman tayo, I'm sure, ay may mga kwento ng pananampalataya kung paano tayo naakit sa Panginoon, kung paano tayo naakit sa simbahan, kung paano tayo naging aktibo sa mga ministries. Kung babalikan natin, may mga taong ginamit ang Diyos upang tayo'y tawagin, anyayahan, dalhin sa simbahan,
Sila ang ituturing nating mga Juan Bautista sa ating buhay. Mga taong naghanda ng daraanan ng Panginoon para makilala natin si Kristo. No? Wala naman kasing taong isinilang nakilala na si Kristo. Walang ganun. No? Kaya nakilala natin si Kristo, may taong nagpakilala sa atin. Di ba? May taong nagpakilala sa atin. Sila ang mga Juan Bautista. At ngayon na tayo na nang naririto, tayo naman ang inaanyayahan. Tayo naman ang tinatawag at isinusugo ng Panginoon upang sa ibang tao, tayo naman ang maging handa, ang maghahanda sa daraanan ng Panginoon upang makilala nila si Kristo. At paano ba natin yung ginagawa? Of course, we can do that in so many ways. Isa sa paraan, kayo bilang mga magulang, of course, tinuturuan nyo magdasal ang inyong mga anak. No? Very simple yan, pero isang sad reality, maraming mga katolikong parents ni hindi natuturuan magdasal ang kalang mga anak. Yun ang sad reality at yun ay napatunayan ko kapag nagbibigay kami ng First Communion. No? Ni hindi marunong magdasal ang mga bata. Hindi tinuturuan, sabihin ng mga bata, hindi po kami tinuturuan ng parents namin. Hindi nga po namin nakikita nagdarasal ang parents namin. Yun pa yung sabi ng mga bata. No? So hindi natin nagagampanan ang ating role bilang Juan Bautista. Okay? So tungkulin ninyo mga magulang na ipakilala si Kristo sa inyong mga anak. No? At tayo din, paano ba natin nadadala ang mga tao sa simbahan? Sapagkat alam naman natin ang kaligtasan ay natatanggap natin sa simbahan. Paano natin nadadala? Kaya nga mga kapatid, no? Bukod sa ikaw ay nagdadala sa binyag, sa kumpil, siyempre kailangan matutunan natin ang ating pananampalataya. Kaya nga po, nag-aanyaya tayo halimbawa sa mga seminars sa simbahan like PREX, Paris Renewal Experience, like Basic Bible Seminar. May mga ganyan tayo, di ba? Mga Life in the Spirit Seminar, Tipanan Program. Marami tayong mga seminar na binibigay sa ating simbahan. At ito yung okasyon na pwede nating ipag-imbita para masigit na makilala ng ibang tao si Kristo sa pamagitan ng simbahan. No? Kaya nga po mahalaga na tayo nakikiisa, nakikibahagi sa gawain ng simbahan. Sapagkat tayo, bawat isa sa atin, ay hindi lamang tagadalo sa misa. Bawat isa sa atin, hindi lamang tagapakinig. Bawat isa sa atin ay tinatawagan na maging aktibo, na maging Juan Bautista sa buhay ng ibang tao. Lahat tayo, bawat isa sa atin, ay sinusugo ng Panginoon na maging tulad ni Juan Bautista, na magiging tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. At gaya ng kanyang isinisigaw, dapat yun din ang ating isinisigaw. Talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magbalik loob tayo sa Diyos. Makipagkasundo tayo sa Panginoon. Ganon din dapat ang ating isinisigaw. No, talikuran ng kasalanan. Kinakailangan, we should call sin as sin. Ngayon kasi ang mundo ayaw ng pinag-uusapan ng kasalanan. Sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, nagsinasabi nila, sin is just a concept invented by those who claim that there is God. Ganun na yung sinasabi. At doon sa mga tao namang tumatalikod sa Diyos, ang sinasabi nila, if there is no God, there is no sin. So, there is no problem. Kaya wala na lang Diyos, para wala nang kasalanan. Yun ang nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot talaga yun, yung rejection of God. Rejection of God leads to rejection of sin. No? Kaya po nakakalungkot. The more there is need for people like John the Baptist, kailangan ng simbahan ang mga Juan Bautista. At tulad ni Juan Bautista, hindi tayo pwedeng maging mahiyain. Hindi tayo pwedeng maging matatakutin.
To be a John Baptist is to be bold in words, no? Tawaging kasalanan ang kasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin sa kasalanan, ay okay lang yan. God is merciful and understanding. Okay lang yung kasalanan mo na yan. Kapag ganyan ang sinasabi natin, we are becoming the voice of the devil. Kinakailangan, tawagin mo, you call a spade a spade. You call black as black. No compromises. Kinakailangan, tawagin natin kasalanan ng kasalanan. Sabihin natin, alam mo kapatid, mali ang ginagawa mo. Alam mo kapatid, kasalanan yan. No? Sasabihin sa'yo, sino may sabi? Ang Diyos. Kaya kung naniniwala ka sa Diyos, maniwala ka na yun ay kasalanan. Sapagat yan ay sabi ng Diyos, kasalanan yan. No? Kasi mga tao ngayon, they do not talk about sin anymore. No, for example, living together without the benefit of marriage is a sin. But who cares? So many people, so many couples are just living together without getting married. And they're not even bothered. They don't care about sin anymore. So many people now do not care about sin anymore. And that's the saddest part. No? When people do not care about sin anymore. Kaya nga po, kailangan talaga ng Juan Bautista. Kasi maraming mga tao ngayon, manhid na ang kanilang konsyensya. Kailangan ng Juan Bautista upang gigising sa konsyensya ng mga tao. Okay? Kaya nga po mga kapatid, tandaan natin, December 14. Sabi nyo nga, December 14. Malakas. Ayan. Ano bang meron sa December 14? Kumpisalang bayan, no? Meron tayong kumpisalang bayan, December 14. Huwebes po yan next week. Pumarito tayo, dalhin natin ating mga pamilya at kapitbahay at tayo magbalik loob sa Panginoon, sakramento ng pakikipagkasundo. And that is the best way to prepare for Christmas. That is the essence of Advent. Di ba ang Advent ay panahon ng paghahanda o paghahanda sa pagdating ng Panginoon. And there is no better way to do that than going to the sacrament of reconciliation. Tumayo tayo.